Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa ating pananaw tungkol sa pamilya at sa tunay na kahulugan ng isang tahanan? Halina't samahan ninyo akong buksan ang aklat ng buhay ng ating mga bida. Sabi nila, ang isang bahay ay hindi nabubuo sa semento at bakal, kundi sa pagmamahal at pagkalinga. Ngunit paano kung ang isang mansyon na puno ng karangyaan ay siya ring tahanan ng isang pusong puno ng kalungkutan? Paano kung sa loob ng matatayog na pader nito ay may mga luhang walang nakakakita at mga hikbing walang nakakarinig? Ito ang kwento ni Sinag sa isang bahay na matagal nang kinalimutan kung paano tumawa. Isang malakas na lagabog ng nabasag na pinggan ang sumira sa nakabibinging katahimikan ng Villa Esmeralda. Napatigil sa paghinga si Sinag, ang mga kamay niyang nanginginig ay nanatili sa ere. Sa sahig na gawa sa mamahaling marmol, nagkalat ang mga piraso ng porselana na parang mga bituing nahulog mula sa langit. Ano ang nangyayari dito? Ang boses ni Doña Amara Montenegro ay kasing lamig ng hangin sa madaling araw. Hindi ito pasigaw, ngunit puno ng talim na kayang humiwa sa kahit kaninong tiwala sa sarili. Lumabas ito mula sa kanyang silid, ang suot na sedang roba ay humahagod sa sahig, ang mukha ay walang bahid ng anumang emosyon maliban sa pagkainis. "Pasensya na po, senyora," nanginginig na sabi ni Sinag. Agad na yumuko upang pulutin ang mga bubog. "Nadulas po sa kamay ko." "Walang ingat," mariing sabi ni Doña Amara. Ang mga mata ay nakatitig sa bawat galaw ni Sinag. "Alam mo kung magkano ang halaga ng bawat isang piraso sa set na iyan. Iyan ay pamana pa ng aking ina." Hindi na sumagot si Sinag. Hinayaan na lang niyang tumagos sa kanyang tainga ang bawat salita. Sanay na siya. Sa loob ng 1 taon niya sa mansyon na ito, ang paninisi ay naging parang almusal na niya sa araw-araw. Habang maingat niyang pinupulot ang mga bubog, isang maliit na anino ang nahagip ng kanyang mga mata sa ilalim ng lamesa sa kusina. Isang pares ng maliliit na paa, nanginginig, si Huni. Nang makaalis si Doña Amara, dahan-dahang gumapang si Sinag palapit sa ilalim ng lamesa. Doon, sa sulok, nakaupo ang 5 taong gulang na si Huni. Yakap-yakap ang kanyang mga tuhod, ang mga mata ay puno ng takot. Mula nang pumanaw ang kanyang ina, bihirang-bihira nang magsalita ang bata. "Huni!" mahinang tawag ni Sinag. Ang boses niya ay malambing na kaiba sa naririnig sa bahay na iyon. "Ayos lang. Tapos na. Ligtas ka na." Hindi umimik si Huni, ngunit dahan-dahan nitong iniabot ang isang maliit at lukot na papel kay Sinag. Nang buksan ito ni Sinag, isang guhit ng isang malaking araw na may ngiti ang bumungad sa kanya. Isang munting sinag sa gitna ng kadiliman. Iyon ang nagbibigay lakas sa kanya para manatili. Ang almusal ay nagdaan sa karaniwang katahimikan. Si Daklan Montenegro, ang amo niya, ang ama ng mga bata, ay nakaupo sa kabisera ng mesa. Ang mukha niya ay naliliwanagan lamang ng malamig na ilaw mula sa kanyang tablet. Nagbabasa ng balita tungkol sa negosyo, parang walang ibang taong kasama sa silid. Hindi man lang niya tinapunan ng tingin ang kanyang mga anak. Si Aliw, ang 8 taong gulang na panganay, ay mabilis na kumakain, ang mga mata ay nakayuko sa plato. Si Huni naman ay halos hindi ginagalaw ang kanyang pagkain. Si Doña Amara ang reyna sa mesang iyon, ang bawat pag-inom niya ng kape ay tila isang utos. Si Sinag ay nakatayo sa gilid, isang anino na naghihintay ng iuutos. Pagkatapos ng almusal, dinala ni Sinag ang mga bata sa hardin. Doon lamang tila nakakahinga ng maluwag ang dalawa. "Yaya, Sinag," bulong ni Aliw. "Si Mark sa school, may bago siyang aso."
Ang pangalan ay Tagpi. Sa unang pagkakataon sa araw na iyon, isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ng bata. Naupo si Sinag sa damuhan, katabi si Huni na nagsimula na namang gumuhit. Pinakinggan niya ang bawat kwento ni Aliw, tinatanong ang mga tamang tanong, tumatawa sa mga tamang pagkakataon. Sa maikling sandaling iyon, ang sulok ng hardin na iyon ay naging isang tunay na tahanan. Gabi na nang umuwi si Daklan. Dumaan siya sa sala kung saan binabasahan ni Sinag ng kwento ang mga bata bago matulog. Huminto siya sa may pintuan, ang malaking katawan niya ay parang harang sa liwanag. "Is everything in order?" Tanong niya. Ang boses ay mababa at walang emosyon. "Opo, sir," sagot ni Sinag, hindi tumitingin sa kanya. Hindi na ito naghintay ng iba pang detalye. Tumalikod na ito at umakyat patungo sa kanyang opisina. Isang estranghero sa sarili niyang bahay, isang anino katulad niya. Nang patulugin na ni Sinag ang mga bata, nakita niya si Huni na abala pa rin sa pagguhit sa maliit nitong mesa. Ngunit bago pa niya ito masaway, ang malamig na boses ni Doña Amara ay muling narinig mula sa likuran. "Ano yan?" Mabilis na kinuha ng matanda ang papel mula sa kamay ni Huni. Nanlaki ang mga mata ni Sinag sa kanyang nakita. Isang larawan ng 3 tao. Isang malaking babae sa gitna, hawak ang kamay ng 2 maliliit na bata. Si Sinag, si Aliw at si Huni. Lahat sila ay nakangiti. Ang mga mata ni Doña Amara ay naging kasing talim ng yelo. Dahan-dahan itong lumingon kay Sinag, ang bawat galaw ay puno ng pagbabanta. "Ano ito, Sinag?" tanong nito. Ang boses ay isang mapanganib na bulong. "Anong sinusubukan mong gawin? Palitan ang ina nila?" Ang tanong ni Doña Amara ay parang isang matulis na punyal na bumaon sa dibdib ni Sinag. Hindi siya nakasagot. Ang tanging nagawa niya ay yumuko at tignan ang nanginginig na si Huni. Hindi niya sinusubukang palitan ang sinuman. Paano niya papalitan ang isang alaalang kahit siya ay hindi nakilala? Ang tanging gusto lang niya ay punan ang puwang, kahit konti. Pahiran ang mga luha, patahanin ang mga pusong takot. Isang alaala ang biglang pumasok sa kanyang isip. Isang maliit at mainit na kamay na nakakapit sa kanya. Isang mahinang boses na tumatawag sa kanyang pangalan. Ang kanyang nakababatang kapatid. Si Bunso. Ilang taon na rin ang nakalipas mula nang kunin ito ng isang malubhang karamdaman, ngunit ang sakit ay sariwa pa rin. "Magiging ate mo ako habang buhay," bulong niya noon sa natutulog na kapatid. "Hindi kita iiwan." Isang pangakong napako. Marahil, ito ang dahilan kung bakit hindi niya kayang iwan sina Aliw at Huni. Sa pag-aalaga sa kanila, tila binubuo niya ang kanyang sariling basag na puso. Sa bawat yakap na ibinibigay niya sa dalawa, tila niyayakap niya rin ang alaala ng kanyang kapatid. Kinabukasan, mas tumindi ang pagmamatsyag sa kanya ni Doña Amara. Bawat galaw niya ay binabantayan. Bawat kilos niya ay may kasamang puna. "Sinag, ang alikabok sa library. Hindi mo ba nakikita?" Sabi nito habang nag-aalmusal, kahit nakagabi lang ay nilinis niya ang buong silid-aklatan. "Linisin mo ulit, ngayon din." Walang pagrereklamong sumunod si Sinag. Habang nagpupunas siya ng mga librong mas makintab pa sa sahig, naramdaman niya ang presensya ng matanda sa may pintuan, naniniguro na ginagawa niya ang utos nito. Para siyang isang bilanggo na binabantayan ng isang malupit na warden. Ito ang paraan ni Doña Amara para iparamdam sa kanya kung saan siya lulugar. Sa gitna ng kanyang paglilinis, isang maliit na anino ang lumapit sa kanya. Si Aliw may dalang isang baso ng tubig. "Yaya, Sinag, para sa'yo," mahinang sabi ng bata, iniaabot ang baso. "Pagod ka na po."
Napangiti si Sinag, isang tunay na ngiti. Salamat, Aliw. Uminom ang bata sa tabi niya at bumulong. Salamat po pala sa pananatili sa amin, Yaya. Ang simpleng pangungusap na iyon ay sapat na para mabura lahat ng pagod sa kanyang katawan. Iyon ang sahod na hindi kayang bayaran ng pera. Ang pagmamahal ng mga batang itinuturing na niyang pamilya. Gabi. Naabutan ni Daklan si Sinag na natutulog sa sofa sa sala. Tapos na niyang linisin ang library at habang hinihintay ang pag-uwi nito para sa hapunan, hindi niya namalayang naidlip na pala siya. Ang hawak niyang basahan ay nahulog sa sahig. Huminto si Daklan sa paglalakad. Tinitigan niya ang natutulog na anyo ni Sinag. Nakita niya ang pagod sa mukha nito. Ang bahagyang pamumutla ng mga labi. Ang anino sa ilalim ng mga mata. May kung anong kumirot sa kanyang dibdib. Isang emosyong hindi niya pinansin. Pagkainis ba? Awa? Hindi niya alam. Ang alam lang niya ay ayaw niya ng komplikasyon. Ayaw niya ng anumang makagugulo sa tahimik na mundong kanyang binuo. Kaya, sa halip na gisingin ito o kumutan man lang, tahimik siyang naglakad palayo. Iniwan si Sinag sa malamig na sala. Hating gabi, isang mahinang ubo ang gumising kay Sinag. Nang kapain niya ang noo ni Huni, nag-aalab ito sa lagnat. Mabilis siyang kumilos, kumuha ng maligamgam na tubig at bimpo para punasan ng bata. Paulit-ulit na bumubulong si Huni ng mga salitang hindi maintindihan. Nataranta si Sinag. Kailangan niyang ipaalam sa ama nito. Dahan-dahan siyang lumabas ng kwarto at kinatok ang pinto ng silid ni Daklan. Walang sumasagot. Sinubukan niyang muli. Mas malakas. Sir? Sir Daklan? Ilang sandali pa, isang malamig na boses ang narinig niya mula sa intercom sa tabi ng pinto. What is it? Sir, si Huni po. Mataas po ang lagnat. Nanginginig na sabi ni Sinag. Isang buntong hininga ang narinig niya mula sa intercom, na sinundan ng sagot na tuluyang nagpaguho sa anumang natitirang pag-asa sa kanyang puso. Call the doctor. Just report to me in the morning. Pagkatapos noon katahimikan, naiwan si Sinag na nakatayo sa labas ng pinto. Hawak ang malamig na doorknob, pakiramdam niya ay mas malamig pa ang puso ng taong nasa loob ng kwartong iyon. Ang katahimikan na sumunod sa sagot mula sa intercom ay mas masakit pa kaysa sa isang sampal. Naiwan si Sinag na nakatayo sa madilim na pasilyo. Ang init ng lagnat ni Huni ay tila sumusunog sa kanyang balat, ngunit ang lamig na naramdaman niya mula sa saradong pinto ay tumatagos hanggang sa kanyang kaluluwa. Bumalik siya sa silid ng mga bata na may mabigat na puso. Mag-isa siya sa laban na ito. Ang magdamag ay naging isang walang katapusang pagbabantay. Bawat oras, pinupunasan niya ng maligamgam na tubig ang maliit na katawan ni Huni. Bawat kalahating oras, sinusuri niya ang temperatura nito. Ang tanging tunog sa malawak na silid ay ang mabigat na paghinga ng bata at ang pilit niyang pinapahinang mga yabag sa sahig. Sa labas ng bintana, ang buwan ay dahan-dahang naglakbay sa kalangitan. Sa kabilang silid, alam ni Sinag na ang ama ng mga bata ay mahimbing na natutulog sa malambot nitong kama, walang kamalay-malay sa paghihirap ng sariling anak. Bandang 3:00 ng madaling araw, sa gitna ng lagnat, nagsimulang managinip si Huni. Gumalaw ang mga labi nito, bumubulong ng mga salitang hindi maintindihan. Hinawakan ni Sinag ang kamay ng bata, hinaplos ito ng buong pag-iingat. Shh! Andito lang si Yaya, bulong niya. Ngunit ang salitang lumabas sa bibig ni Huni ang nagpatigil sa mundo ni Sinag. Isang salita lang. Mahina. Halos hangin lang. Ngunit para kay Sinag, ito ay isang kulog na yumanig sa buo niyang pagkatao. Napuno ng luha ang kanyang mga mata. Luha ng awa para sa batang nangungulila. Luha ng pagmamahal na hindi niya mapigilan.
at luha ng sakit dahil alam niyang hindi siya ang taong tinatawag nito. Niyakap niya ang sarili habang patuloy na binabantayan ang bata hanggang sa bumaba ang lagnat nito pagsikat ng araw. Dumating ang doktor bandang 6:00 ng umaga. Matapos suriin si Huni, hinarap nito si Sinag na may ngiti. Magaling ang ginawa mong pag-aasikaso sa kanya buong gabi, sabi ng doktor. Kung hindi dahil sa'yo, maaaring mas lumala ang lagnat niya. Ipagpatuloy mo lang ang pagpapainom ng gamot. Narinig ni Doña Amara ang papuri ng doktor mula sa may pintuan. Ngunit walang mababakas na anumang reaksyon sa mukha nito. Tinalikuran lang sila nito at nagpatuloy sa paglakad na para bang walang narinig. Nang makaalis ang doktor, ramdam na ni Sinag ang pagod. Bumibigat ang kanyang mga talukap, tila may 10 librong nakapatong sa mga ito. Ang bawat kasukasuan sa kanyang katawan ay sumisigaw sa sakit. Ngunit hindi siya pwedeng magpahinga. Kailangan niyang ihanda ang almusal. Kailangang pumasok sa eskwela si Aliw. Habang naglalakad siya papuntang kusina, tila gumigiwang ang sahig. Kumapit siya sa pader para suportahan ang sarili. Kaya mo to, Sinag. Konti na lang, sabi niya sa sarili. Nagsalang siya ng lugaw sa kalan para kay Huni. Ang mainit na singaw mula sa kaldero ay lalong nagpadagdag sa kanyang pagkahilo. Umiikot ang kanyang paningin. Ang tunog ng kumukulong lugaw ay tila humihina at lumalakas sa kanyang pandinig. Sinubukan niyang kumapit sa kitchen counter. Ngunit ang kanyang mga kamay ay wala ng lakas. Ang kanyang mga tuhod ay parang nawalan ng buto. Ang huli niyang nakita ay ang dahan-dahang pagbagsak ng kaldero. Pagkatapos, naging itim ang lahat. Isang nakaririnding ingay mula sa kusina ang pumunit sa katahimikan ng umaga ni Daklan Montenegro. Napamulat siya ng mata, puno ng inis. Ang aga-aga, gulo agad. Ito ang pinakaayaw niya sa lahat, ang anumang gumugulo sa kaayusan ng kanyang mundo. Bumangon siya mula sa kama, hindi dahil sa pag-aalala, kundi dahil sa pagkayamot. Habang naglalakad siya pababa ng hagdanan, naririnig na niya ang boses ng kanyang ina, matigas at walang anumang bahid ng pagkataranta. Pagdating niya sa kusina, isang magulong tanawin ang bumungad sa kanya. Nagkalat sa sahig ang mainit na lugaw. At sa gitna ng lahat ng iyon, nakahandusay si Sinag, walang malay. Anong nangyari? Tanong niya. Ang boses ay mas nagtatanong kaysa nag-aalala. Ayan, nakikita mo! Sagot ni Doña Amara, nakatayo sa isang sulok na parang isang reynang nandidiri sa gulo sa kanyang palasyo. Nag-iinarte. Siguro'y para makuha ang atensyon mo, para makakuha ng simpatya. Tumingin si Daklan sa nakahandusay na babae. Nakita niya ang pamumutla nito. Ang tila pagod na pagod nitong mukha kahit sa kawalan ng malay. Sa isang sulok ng isip niya, may bumulong na may mali, na hindi ito pag-arte. Ngunit mas malakas ang tinig ng kagustuhan niyang maniwala sa kanyang ina. Mas madali iyon, mas simple. Gisingin niyo siya! Utos niya sa isa pang kasambahay na nanginginig sa takot sa gilid. Sa isang tabi, nakita niya si Aliw. Nakatayo sa may pintuan ng kusina, ang mga mata ay nanlalaki, puno ng takot at pag-aalala para sa kanyang yaya. Nagtama ang kanilang mga mata at sa isang iglap, nakita ni Daklan ang panunumbat sa mga mata ng sariling anak. Mabilis siyang umiwas ng tingin. Daklan, anak! Sabi ni Doña Amara, lumalapit sa kanya na may dalang isang folder. Hindi na ito tama. Ang babaeng yan ay nagdudulot na ng gulo sa pamamahay na ito. Kailangan niyang matuto ng leksyon. Kailangan niyang malaman na ang bahay na ito ay may mga patakaran. Inabot nito sa kanya ang isang papel at isang pluma. Isang written warning lang, para malaman niyang hindi tayo nagbibiro dito. Tiningnan ni Daklan ang folder. Nakasulat sa ibabaw ang mga salitang disciplinary action form.
Pagod siya. Pagod na siya sa gulo. Pagod na siya sa mga emosyong hindi niya maintindihan. Ang tanging gusto niya ay bumalik ang lahat sa dati. Tahimik, maayos, walang drama. Kung ang isang pirma lang ang kailangan para matapos na ang lahat ng ito, gagawin niya. Kinuha niya ang pluma. Hindi na niya binasa ang mga nakasulat sa ilalim ng kanyang pangalan. Ang tanging nakita niya ay ang blangkong linya na naghihintay ng kanyang pirma. "Sir!" Isang mahinang tinig ang pumigil sa kanya. Ang kasambahay. "Gising na po si Sinag." Lumingon si Daklan. Nakita niyang dahan-dahang bumabangon si Sinag. Hawak ang kanyang ulo, ang muka ay puno ng pagkalito. Nagtama ang kanilang mga mata. Sa mga mata ni Sinag, nakita ni Daklan ang pagod, sakit, at isang katanungang hindi masabi ng mga labi. Ngunit huli na ang lahat. Ang dulo ng kanyang pluma ay tumama na sa papel. Isang mabilis na guhit, isang pirma, isang pagkakamaling magbabago sa lahat. Binitiwan niya ang pluma sa lamesa. Dalhin niyo siya sa kwarto niya, bigyan ng gamot, at ibigay sa kanya yan kapag kaya na niyang basahin. Sabi niya, tumutukoy sa papel, ang boses ay malamig at walang pakialam. Tumalikod siya at naglakad paalis, pabalik sa katahimikan ng kanyang opisina. Iniwan ang gulong nilikha niya. Iniwan ang mga matang nanunumbat ng kanyang anak. At iniwan ang isang babaeng nasaktan. Hindi dahil sa pagbagsak, kundi dahil sa kawalan ng puso ng mga taong pinagsisilbihan niya. Sa kusina, pinulot ni Doña Amara ang papel na may pirma ni Daklan. Isang maliit, halos hindi mahahalata, ngunit puno ng tagumpay ng ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang ngiting iyon ay hindi nakita ni Numan, ngunit ang epekto nito ay mararamdaman ng lahat. Lumipas ang ilang araw. Para kay Daklan, bumalik na sa normal ang lahat. Ang ibig sabihin ng normal ay ang pamilyar na katahimikan, ang maayos na takbo ng bahay, at ang distansya sa pagitan niya at ng lahat. Hindi na niya inisip pa ang insidente sa kusina. Para sa kanya, iyon ay isang gusot na naplantsa na ng isang pirma. Tapos na ang usapan. Isang hapon, habang abala siya sa kanyang opisina, isang tawag mula sa kanyang abogado ang muling gumulo sa kanyang mundo. May mga lumang titulo ng lupa na kailangan niyang hanapin para sa isang bagong investment. Naalala niya, itinago niya ang mga iyon sa isang lumang safety box sa loob ng walk-in closet ng master's bedroom. Ngunit nang buksan niya ang closet, wala ron ang kahon. Napakunot ang kanyang noo. Saan niya nga ba iyon nailagay? Pagkatapos, naalala niya. Nang mamatay ang kanyang asawa, ipinalipat niya ang ilang gamit sa silid ng mga bata para magkaroon ng mas maraming espasyo. Nag-aalangan man, pumasok si Daklan sa kwarto ni Huni. Bago ito, ang tanging dahilan lang niya para pumasok dito ay para sabihing oras na para matulog. Ngayon lang niya napansin ang mga detalye. Ang mga kumikinang na bituin na nakadikit sa kisame, ang maliit na bahay-bahayan sa sulok, ang amoy ng krayon at papel. Sa itaas na bahagi ng aparador, nakita niya ang metal na kahon. Ngunit sa pag-abot niya rito, isang mas maliit na karton na nakapatong dito ang kanyang nasagi. Bumagsak ito sa sahig at kumalat ang laman, isang makapal na tumpok ng mga papel de guhit. Bumuntong hininga si Daklan sa inis, dagdag kalat. Yumuko siya para pulutin ang mga ito, ngunit isang partikular na guhit ang nakaagaw ng kanyang pansin. Kinuha niya ito. Isang pamilyar na eksena. 3 tao sa hardin. Ang isa, isang babaeng may malaking ngiti. Kulay dilaw ang damit. Ang dalawa pa ay maliliit na bata. Si Sinag, si Aliw, at si Huni. Napansin niya ang isang pattern. Pinulot niya ang iba pang mga guhit. Sa lahat ng ito, si Sinag ay laging nakaguhit sa matingkad na kulay.
Tilaw, kahel, pula. Palagi itong nakangiti. Palagi itong may hawak na kamay. Sisinag ang araw sa mundo ng kanyang mga anak. At siya? Nasaan siya? Hinanap niya ang sarili sa mga guhit at natagpuan niya. Sa isang guhit kung saan nagbabasa ng libro si Sinag sa mga bata, may isang mataas na aninong kulay abo na nakatayo sa labas ng bintana. Walang mukha, walang emosyon, isang anino lang. Sa isa pa, kung saan naglalaro sila ng habulan sa hardin, may isang aninong nakatayo sa may pintuan ng bahay, malayo sa kasiyahan. Bakit? Bakit ako isang anino? Isang kirot ang biglang tumusok sa kanyang dibdib. Isang kirot na matagal na niyang hindi naramdaman. Tiningnan niya ang bawat larawan at bawat isa ay tila isang sampal sa kanyang mukha. Ito pala ang tingin sa kanya ng sarili niyang mga anak. Isang estranghero. Isang malamig na anino sa kanilang mundo. Ngunit ang huling guhit ang tuluyang dumurog sa kanyang puso. Ito ay isang family portrait. May nanay na iginuhit na parang isang anghel na may pakpak sa ulap. May dalawang bata, nakangiti, at may tatay. Nakatayo ito sa tabi nila, ngunit ang kanyang mukha, ang mukha niya ay marahas na pininturahan ng itim na krayola. Paulit-ulit, puno ng galit. Hindi siya anino dito. Mas malala. Isa siyang pagkakamaling kailangang burahin. Nabitawan ni Daklan ang mga papel. Napasandal siya sa pader, nahihirapang huminga. Siya, si Daklan Montenegro, ang CEO na kinatatakutan ng marami, ang bilyonaryong nasa pabalat ng mga magasin, ay nabura. Nabura ng sarili niyang anak gamit ang isang pirasong itim na krayola. Sa sandaling iyon, isang matinis na boses ang bumasag sa katahimikan mula sa ibaba. Ang boses ng kanyang ina. Aliw! Ano na namang kalat ito? Ilang beses ko bang sinabi sa'yo na huwag kang maglalaro ng sapatos mo sa sala? Karaniwan, hindi niya ito papansinin. Karaniwan, isasara niya ang pinto. Ngunit ngayon, ang bawat salita ay parang karayom na tumutusok sa kanyang tainga. Ang mga imahe mula sa mga guhit, ang aninong walang pakialam, ang mukhang binura, ay sumasayaw sa kanyang isipan. Dahan-dahan, tumayo si Daklan. At sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, lumabas siya ng silid hindi para umalis, kundi para harapin ang gulo sa sarili niyang pamamahay. Bumaba si Daklan ng hagdan, hindi sa karaniwan niyang mabilis at may awtoridad na mga hakbang, kundi dahan-dahan na parang isang taong naglalakad sa isang lugar na dayuhan sa kanya. Ang bawat baitang ay tila isang bagong teritoryo. Hindi siya nagpakita. Huminto siya sa likod ng isang malaking haligi sa sala kung saan hindi siya makikita ngunit malinaw niyang maririnig at makikita ang lahat. Naging isa siyang anino, pero sa pagkakataong ito, isang aninong nagmamasid. Ito ba ang natututunan mo sa eskwela? Ang maging burara? Patuloy na sermon ni Doña Amara kay Aliw. Nakatayo ang bata sa gitna ng sala. Nakayuko, ang mga balikat ay nakakrus, malapit ng maiyak. Hindi po, Lola, mahinang sagot ni Aliw. Natapunan lang po ng juice. At kasalanan pa ng juice ngayon? Tumaas ang boses ng matanda. Bago pa man makasagot si Doña Amara, mabilis na lumapit si Sinag mula sa kusina, may dalang basahan. Hindi niya tiningnan ang matanda. Lumuhod siya sa harap ni Aliw. Pasensya na po, senyora, sabi ni Sinag, ang boses ay kalmado. Ako po ang may kasalanan. Inutusan ko po si Aliw na dalhin ang sapatos dito habang naghahanda ako ng merienda niya. Hindi ko po nasabi na may natapon pala akong juice kanina. Natigilan si Donna Amara. Ang galit nito ay nawalan ng target. Tiningnan ni Daklan ang eksena at parang isang piraso ng puzzle ang nabuo sa kanyang isipan, ang guhit. Ang guhit kung saan nakatayo si Sinag sa harap ng mga bata
na parang isang panangga. Hindi ito katang-isip. Nangyayari ito. Shh! Maglinis kayong pareho, sabi na lang ni Doña Amara bago tumalikod at umakyat sa kanyang silid. Nang sila na lang ang natira, hinaplos ni Sinag ang likod ni Aliw. Ayos ka lang! Bulong niya. Tumangulang ang bata at niyakap siya ng mahigpit. Walang nakakaalam, ngunit mula sa kanyang pinagtataguan, nakita ni Daklan ang lahat. Kinabukasan, sinadya niyang umuwi ng mas maaga. Dumaan siya sa Kanlungan Park, isang lugar na alam niyang madalas puntahan ni Sinag kasama ang mga bata. Ipinark niya ang kotse sa di kalayuan at pinanood sila. At doon, nakita niya ang isang milagro. Nakita niya si Huni na tumatawa. Isang tunay, malakas, at masayang halakhak habang hinahabol siya ni Sinag sa damuhan. Nakita niya si Aliw na naglalaro sa monkey bars, sumisigaw ng, "Yaya, tingnan mo! Ang galing ko!" nang walang bahid ng takot. Ibang-iba sila, malayo sa tahimik at laging takot na mga batang nakikita niya sa hapagkainan. Dito, sa ilalim ng hapon, kasama si Sinag, sila ay mga bata, masaya at malaya. At siya, ang ama nila, ay nanonood lamang mula sa malayo sa loob ng isang mamahaling kotse na parang nanonood ng isang pelikulang hindi siya kasali. Pauwi, tumunog ang kanyang telepono, ang prinsipal ng eskwelahan. Mr. Montenegro, just a reminder about the parent-teacher conference tomorrow. We hope to see you this time. Ang mga huling salita, this time, ay parang isang sampal. Nakalimutan niya. Muli, pagdating niya sa bahay, narinig niya ang boses ni Sinag sa may telepono sa kusina. Yes, ma'am. Opo, pasensya na po. Hindi po, may biglaan lang pong business trip si Sir Daklan. Opo, ako na po ang pupunta bukas para kunin ang report card ni Aliw. Maraming salamat po sa pag-unawa. Nakatayo lang si Daklan sa may pintuan, nakikinig. Siya ang nagkamali, pero iba ang humihingi ng tawad. Siya ang ama, pero iba ang tumatayong magulang. Pumasok siya sa kanyang opisina at naupo sa dilim. Tinitigan niya ang malaking family picture sa kanyang mesa. Ang huling litrato nila bago mamatay ang kanyang asawa. Masaya sila noon. Ano ang nangyari? Hindi ano. Sino? Tumingin siya sa salamin at sa unang pagkakataon, hindi niya kinilala ang taong nakatingin pabalik. Isang lalaking mayaman, makapangyarihan, matagumpay, ngunit isang bigo, isang bigong ama, isang anino. Biglang tumunog muli ang kanyang telepono. Ang personal na abogado niya. Sir Daklan, good evening. Pinapa-follow up ko lang po yung ilang mga papeles. By the way, sir, I was reviewing some of our recent personnel contracts. That termination agreement for Miss Sinag Cruz that Doña Amara had us draft, it has some pretty aggressive clauses. Are you sure about this? Nanlamig ang buong katawan ni Daklan. Ang bawat salita ay parang isang patak ng yelo na tumutulo sa kanyang likod. Humigpit ang hawak niya sa telepono. Termination? Agreement? Ulit niya. Ang boses ay halos hindi marinig. Akala ko isa lang itong warning. Termination? Agreement? Ang dalawang salitang iyon ay umaling-awngaw sa loob ng opisina ni Daklan paulit-ulit na parang isang sirang plaka. Napakapit siya ng mahigpit sa kanyang mesa, ang mga ugat sa kanyang kamay ay lumitaw. Ang boses ng abogado sa kabilang linya ay tila nagmumula sa napakalayong lugar. Sir, andyan pa po ba kayo? Tanong ng abogado. I-send mo sa akin, utos ni Daklan. Ang boses ay halos pabulong ngunit puno ng bakal na diin. I-send mo sa email ko ang kopya ng pinirmahan ko. Ngayon din. Oo po, sir. Right away. Pagkababa ng telepono, isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa silid.
Tanging ang malakas na kabog ng kanyang dibdib ang kanyang naririnig. Ilang minuto siyang nakatitig sa screen ng kanyang computer, naghihintay. Bawat segundong lumilipas ay parang isang oras. Ting! Ang tunog ng email notification ay hindi kailanman naging ganito kasindak-sindak. Nanginginig ang kanyang kamay habang ginagalaw ang mouse. Binuksan niya ang email. Naroon ang isang attachment. Ang pangalan ng file, Termination Agreement and Non-Disclosure Covenant, S. Cruz. Kinlik niya ito. Nang bumukas ang dokumento, ang unang bumungad sa kanya ay ang kanyang sariling pirma sa huling pahina. Malinaw, malakas, walang pag-aalinlangan. Ang pirma ng isang hangal. Sinimulan niyang basahin ang dokumento mula sa simula. Hindi ito isang simpleng warning. Isa itong legal na bitag. Ang mga salita ay lumulundag mula sa pahina. Bawat isa ay tila isang suntok sa kanyang sikmura. Voluntaryong tinatapos ang kanyang serbisyo. Sumasang-ayon na hindi magtatrabaho sa alinmang pamilya sa loob ng Villa Esmeralda sa loob ng 5 taon. Mananagot sa danyos perwisyo na hindi bababa sa 5 milyong piso. 5 milyon ka piso. 0-0. Kung lalabagin ang kasunduan sa paglilihim, non-disclosure agreement. Nanlamig ang buong katawan ni Daklan. 5 milyon? Para saan? Para sa pag-aalaga sa kanyang mga anak? Binasa niya ang mga probisyon ng non-disclosure agreement. Bawal ikwento ni Sinag ang anumang nangyayari sa loob ng pamamahay. Bawal siyang magreklamo, bawal siyang magsalita. Kung gagawin niya, sisirain nila hindi lang ang kanyang reputasyon, kundi ang buong buhay niya. Ito ay hindi isang kasunduan. Ito ay isang sentensya. Isang sentensya ng habambuhay na pananahimik na pinirmahan niya para sa isang inosenteng tao. Biglang bumalik sa kanyang isipan ang eksena sa kusina. Ang pagbagsak ni Sinag, ang malamig na tingin ng kanyang ina. Ang pag-abot nito ng pluma. Ang mukha ni Aliw na nagmamakaawa. Pinagtaksilan ko siya, naisip ni Daklan. Tumutukoy hindi lang kay Sinag, kundi sa kanyang anak. Pinirmahan ko ang papel na ito sa harap mismo ng aking anak. Isang mabangis na galit ang umakyat mula sa kanyang sikmura. Isang galit na hindi pa niya naramdaman kailanman. Galit sa kanyang ina sa panlilinlang nito. Ngunit higit sa lahat, galit sa kanyang sarili. Galit sa kanyang katangahan. Galit sa kanyang kaduwagan. Galit sa pagiging isang anino na hinayaan lang mangyari ang lahat ng ito. Sa isang mabilis na galaw, iwinasiwas niya ang kanyang braso sa ibabaw ng mesa. Ang mga papeles, ang mamahaling pluma, ang picture frame ng kanyang pamilya, lahat ay lumipad at bumagsak sa sahig. Ang tunog ng nabasag na salamin ay umalingaw-ngaw sa silid. Ngunit hindi sapat ang galit. Kailangan niyang itama ito. Mabilis siyang umupo ulit, pinindot ang print. Kailangan niya ng ebidensya. Habang umaandar ang printer, ang bawat pahinang lumalabas ay tila isang dagdag na bigat sa kanyang konsensya. Nang makumpleto na ang pagprint, kinuha niya ang mga papel. Mainit pa ang mga ito, na parang naglalaman ng lahat ng apoy ng kanyang galit. Hindi na siya nag-abalang ayusin ang gulo sa kanyang opisina. Lumabas siya ng silid, ang mga mata ay nag-aalab, ang bawat hakbang ay may bigat at determinasyon. Tinungo niya ang isang direksyon. Ang silid ng kanyang ina. Hindi na siya kumatok. Binuksan niya ang pinto ng malakas. Naabutan niya si Doña Amara na kalmadong nagbabasa ng libro. Nakaupo sa kanyang paboritong silya,
Nag-angat ito ng tingin, nagulat at bahagyang nainis sa biglaang pagpasok niya. Ngunit nang makita nito ang papel sa kamay ni Daklan at ang determinasyon sa kanyang mga mata, isang malamig na kislap ang dumaan sa mga mata nito. Itinaas ni Daklan ang mga papel, nanginginig sa pinaghalong galit at pagsisisi. "Ma," sabi niya, ang boses ay mababa, kontrolado, ngunit puno ng panganib. "Kailangan nating mag-usap. Ngayon din." Ang katahimikan sa silid ni Doña Amara ay kasing bigat ng isang malaking bato. Ibinalik nito ang libro sa mesang katabi. Ang mga galaw ay kalmado at sinusukat, na para bang ang pagdating ni Daklan ay isang maliit na abala lamang. "Ano ang ibig sabihin ng pagpasok mo ng ganyan, Daklan?" Tanong nito. Ang boses ay hindi pa rin nagbabago. "Nawawala na ba ang paggalang mo?" Hindi pinansin ni Daklan ang tanong. Lumapit siya sa mesa nito at marahas na inilapag ang mga papel. Ang tunog ay parang isang sampal sa katahimikan. "Ito," mariing sabi ni Daklan. "Ano ito?" Kinuha ni Doña Amara ang mga papel. Tiningnan niya ito nang walang pagkagulat, na para bang inaasahan na niya ang sandaling ito. Pagkatapos ay kinuha niya ang kanyang tasa ng tsaa at humigop ng dahan-dahan bago sumagot. "Iyan," sabi niya, ibinabalik ang mga papel sa mesa, "ay ang nararapat para mailagay ang mga tao sa kanilang tamang lugar, para protektahan ang pamilyang ito." "Protektahan?" Halos hindi makapaniwalang ulit ni Daklan. "Sa tingin niyo ba proteksyon ang tawag dito? Ito ay paninira. Ito ay kalupitan. 5 milyong piso, ma? Para sa ano? Dahil minahal niya ang mga anak ko nang higit pa sa nagawa ko?" Sa unang pagkakataon, isang kislap ng inis ang dumaan sa mga mata ni Doña Amara. "Huwag mong baliktarin ang kwento, Daklan. Ginawa ko yan dahil nakikita ko ang hindi mo nakikita. Ang babaeng yan ay unti-unting nilalason ang isip ng mga anak mo. Pinapalitan niya ang alaala ng kanilang ina. Ginagawa niya ang sarili niyang kailangang-kailangan sa bahay na ito. Isa siyang ahas na dahan-dahang pumupulupot sa pamilya natin." "Isang ahas?" Tumawa si Daklan, isang tawang walang saya. "Nakita ko ang mga guhit ng mga bata, ma. Nakita ko kung paano sila tumawa sa parke kasama siya. Mga tawa na hindi ko kailanman narinig sa loob ng bahay na ito. At ni minsan, hindi niya siniraan ang ina nila. Siya pa nga ang laging nagpapaalala sa mga bata kung gaano sila kamahal ng kanilang mommy. Dahil matalino siya, giit ng matanda, ang boses ay tumitigas na. "Iyan ang laro niya! Nagpapakita siya ng kabaitan para makuha ang tiwala ng lahat. Para makuha ang tiwala mo. At ikaw, sa kahinaan mo, sa pagluluksa mo, ay nagpapalinlang." Ang salitang kahinaan ang nagpaningas sa galit ni Daklan. "Ang kahinaan ko, ma, ay ang pagpayag kong mangyari ito. Ang kahinaan ko ay ang pagiging bulag sa pang-aabuso nyo sa kanya. Ang kahinaan ko ay ang pag-iisip na ang pagbibigay ng pera ay sapat na. Pero tapos na yon." Tinitigan niya ang kanyang ina at sa sandaling iyon, hindi niya ito nakilala. Ang babaeng nasa harap niya ay hindi ang inang nagpalaki sa kanya. Isa itong estranghera na nabubuhay sa pagkontrol at takot. Isang reyna sa isang kahariang walang pagmamahal. "Hindi ko hahayaang sirain niyo siya," maring sabi ni Daklan. Ang bawat salita ay may bigat ng isang panunumpa. "Hindi ko hahayaang alisin niyo ang nag-iisang sinag ng liwanag sa buhay ng mga anak ko." Isang nakakakilabot na katahimikan ang namayani. Inaasahan ni Daklan na sisigaw ang kanyang ina. Magagalit. Ngunit iba ang nangyari.
Dahan-dahang ngumiti si Doña Amara. Isang ngiting malamig, isang ngiting puno ng kumpiyansa. Kung ganoon, pumili ka na pala ng iyong panig, sabi nito, ang boses ay kalmado na muli. Mabuti, para malinaw sa ating lahat. Tumayo ito at naglakad papunta sa bintana, nakatanaw sa malawak na hardin ng mansyon. Nagpatawag ako ng isang pagtitipon. Isang tea party. Sa darating na Sabado. Darating ang buong angkan. Ang mga tiyo at tita mo, ang mga pinsan mo. Lahat sila ay nasasabik na makita kung gaano kaayos ang pamamalakad mo sa iyong pamilya. Lumingon ito pabalik sa kanya. Ang ngiti ay naroon pa rin sa mga labi. Tingnan natin, Daklan. Tingnan natin kung paano mo siya ipagtatanggol sa harap nilang lahat. Sa sumunod na mga araw, isang kakaibang bigat ang bumalot sa hangin ng Villa Esmeralda. Hindi na ito ang karaniwang katahimikan. Iba ito. Ito ay ang katahimikan bago ang isang malakas na bagyo. Nararamdaman ito ni Sinag sa bawat sulok ng mansyon, sa paraan ng pag-iwas ng tingin ng ibang mga kasambahay, sa mga pabulong na usapan na biglang tumitigil kapag siya ay dumarating. Ngunit ang pinakamalaking pagbabago ay mula kay Sir Daklan. Hindi na siya isang anino. Nagsimula itong umuwi ng mas maaga. Minsan, naabutan niya itong nakaupo lang sa sala, pinapanood ang mga batang naglalaro, walang imik. Hindi pa rin ito nakikipaglaro, ngunit nandoon na ito. Ang kanyang presensya ay hindi na malamig. Mayroon ng bigat, mayroon ng kahulugan. Isang hapon, habang tinutulungan niya si Huni sa pagguhit, lumapit si Daklan sa kanila. Napatingala si Sinag, nagulat. Ito ang unang pagkakataong lumapit ito sa kanila nang walang anumang utos o tanong tungkol sa kaayusan. Sinag, sabi nito. Ang boses ay seryoso. Magkakaroon ng pagtitipon dito sa Sabado. Darating ang buong pamilya. Opo, sir. Narinig ko nga po, sagot niya. Tumingin ito ng diretso sa kanyang mga mata. At sa unang pagkakataon, hindi niya nakita ang karaniwang pagkawalang bahala. Ang nakita niya ay isang bagay na mas malalim, pagsisisi, pag-aalala, at isang determinasyong hindi niya maintindihan. Gusto ko lang malaman mo na kailangan mong maging matatag sa Sabado, sabi nito. Anuman ang mangyari, anuman ang marinig mo. Napakunot ang noo ni Sinag. Po? Bakit po, sir? Isang malungkot na ngiti ang sumilay sa labi ni Daklan. Basta, magtiwala ka lang. Pagkatapos ay bumaling ito kay Huni at sa unang pagkakataon, hinaplos nito ang buhok ng sariling anak. Ang ganda naman ng araw na yan, anak! Pagkaalis nito, naiwan si Sinag na puno ng pagkalito at kaba. Ano ang ibig sabihin nito? Anong mangyayari sa Sabado? Ang tensyon ay lalong tumindi nang utusan siya ni Doña Amara na personal na ayusin ang lahat para sa tea party. Bawat utos ay may kasamang patutsada. Siguraduhin mong ang mga kubyertos na pilak ay kumikinang, Sinag. Ayokong mapahiya sa ating mga bisita dahil sa kapabayaan ng isang utusan. Ang mga bulaklak dapat puti lamang, simbolo ng kadalisayan. Isang bagay na hindi mo maiintindihan. Tahimik lang na sumusunod si Sinag. Tinitiis niya ang bawat salita, ang bawat matalim na tingin. Ngunit ang pinakamasakit ay ang makita sina Aliw at Huni na apektado. Nararamdaman din ng mga bata ang tensyon. Naging mas tahimik sila. Lagi silang nakakapit sa damit ni Sinag, na para bang natatakot na iwanan niya sila. Yaya, aalis ka na po ba? Tanong ni Aliw isang gabi. Ang mga mata ay puno ng luha. Hindi ah. Bakit mo naman nasabing yan? Niyakap siya ni Sinag. Lagi na lang po galit si Lola sayo, sabi ng bata. Hinalikan ni Sinag ang noo ni Aliw. Huwag mo siyang intindihin, andito lang si Yaya,
Palagi! Ngunit habang sinasabi niya ang mga salitang iyon, kahit siya ay hindi sigurado. Pakiramdam niya ay naglalakad siya sa isang manipis na yelo na anumang oras ay maaaring bumigay. Dumating ang araw ng Sabado. Ang mansyon ay napuno ng mga taong mayayaman at nakaayos. Mga lalaking nakabarong, mga babaeng may mga alahas na kumikinang. Lahat sila ay bumabati kay Doña Amara, humahalik sa kanyang pisngi. Lahat sila ay bahagi ng isang mundong hindi kailanman magiging bahagi si Sinag. Habang nagsiserve siya ng mga pagkain, nararamdaman niya ang mga matang nakatitig sa kanya. Mga matang mapanuri, mga matang naghuhusga. Nakatayo si Daklan sa isang sulok, kausap ang isang tiyuhin, ngunit ang mga mata nito ay laging bumabalik sa direksyon niya. Para itong isang sundalong naghahanda para sa isang giyera. Nang halos lahat ng bisita ay naroon na, lumapit si Doca Amara sa gitna ng sala. Kinuha nito ang isang maliit na kampanilya at pinatunog ito, nakukuha ang atensyon ng lahat. Maraming salamat sa inyong pagdating. Simula nito, ang boses ay puno ng awtoridad. Mayroon lang akong isang maliit na bagay na kailangan nating ayusin bilang isang pamilya. Tumingin ito ng diretso kay Sinag. Sinag, halika rito. Magdala ka ng tsa. Ang simpleng utos na iyon ay parang isang hatol. Alam ni Sinag, habang naglalakad siya papunta sa kusina, na hindi lang tsaa ang dadalhin niya pabalik. Dala-dala niya ang kanyang sariling kapalaran sa isang bandehang pilak. Ito na. Ang bagyo ay narito na. Nakatayo si Daklan sa isang sulok ng sala. Hawak ang isang baso ng juice na hindi niya iniinom. Ang bawat pag-uusap, bawat halakhak sa silid ay parang ingay sa ilalim ng tubig, malabo at walang kahulugan. Ang tanging malinaw sa kanya ay ang anyo ni Sinag, na gumagalaw sa gitna ng mga bisita na parang isang multo, nag-aalok ng pagkain at inumin, ang mukha ay isang blangkong maskara. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom sa loob ng kanyang bulsa. Ito na ang hinihintay niya, ang simula ng digmaan. At nang tumunog ang kampanilya sa kamay ng kanyang ina, alam niyang nagsimula na ito. Pinanood niya si Sinag na maglakad papuntang kusina, ang bawat hakbang ay tila mabigat. Pinanood niya itong bumalik, dala ang isang bandehang pilak na may tsaa. Para siyang isang sundalong walang armas na ipinadala sa firing squad. At siya, ang general nito, ay naghihintay lang ng tamang pagkakataon para sumugod. Sinag! Sabi ni Doña Amara. Ang boses ay matamis ngunit may lason. Ilang panahon ka na nga ulit sa amin? Mag-iisang taon na po, senyora! Sagot ni Sinag. Ang mga mata ay nakayuko sa sahig. Isang taon! Ulit ng matanda, tumitingin sa mga kamag-anak. Sa loob ng isang taon, ipinagkatiwala namin sa kanya ang pinakamahalaga sa amin, ang aking mga apo. Nagkaroon ng mga tango at ngiti ng pagsang-ayon mula sa mga bisita. Ngunit, patuloy ni Doña Amara, ang boses ay biglang nagkaroon ng bahid ng kalungkutan. Minsan, ang tiwalang ibinibigay natin ay inaabuso. Ang kabaitan ay ginagamit para sa sariling ambisyon. Natigilan ang lahat. Ang mga mata nila, na kanina'y puno ng paghanga sa karangyaan ng bahay, ay napuno ngayon ng mausisang tingin. Lahat sila ay nakatingin kay Sinag. Si Sinag ay parang isang estatwa. Maputla. Hindi gumagalaw. Ang tanging gumagalaw ay ang bahagyang panginginig ng kanyang kamay na may hawak sa bandehang pilak. Napansin namin, sabi ni Doña Amara, na unti-unting nilalason ng babaeng ito ang isip ng mga bata. Ginagawa niyang siya ang sentro ng kanilang mundo. Sinusubukan niyang palitan ang isang lugar na hindi kailanman mapupunan. Isang tiyahin ang nagsalita.
Nako, Amara, totoo ba yan? Mukha pa namang mabait. Iyan ang mapanganib, sagot ng matanda. Ang mga mukhang anghel ang kadalasang may pinakaitim na budhi. Doon na hindi nakatiis si Daklan. Tama na, ma. Ang kanyang boses ay hindi malakas, ngunit puno ito ng awtoridad na pumutol sa lahat ng bulungan. Lahat ng mga mata ay bumaling sa kanya. Dahan-dahan siyang naglakad mula sa kanyang sulok. Bawat hakbang ay sinadya. Bawat hakbang ay isang pagtapak palayo sa dating Daklan. Huminto siya sa tabi ni Sinag, bahagyang nasa unahan nito, na para bang isang pader sa pagitan niya at ng mga mapanghusgang mata. Tama na, ulit niya, tinitingnan ang kanyang ina. Daklan, ano ang sinasabi mo? Nagulat na tanong ni Doña Amara. Ang sabi ko, tama na, mariing sabi ni Daklan. Pagkatapos ay lumingon siya sa kanilang mga kamag-anak. Lahat kayo nakikinig. Ang babaeng ito, sabi niya, bahagyang lumingon kay Sinag, ay walang kasalanan? Huminga siya ng malalim. Ang pagkukulang ay wala sa kanya. Nasa akin. Isang bulungan ng pagtataka ang kumalat sa silid. Naging abala ako sa trabaho, sa pagpapalago ng pera. Inisip ko na sapat na ang magbigay ng magandang bahay, ng mamahaling laruan. Inisip ko na sapat na yon para maging ama. Nagkamali ako, sabi niya. Ang boses ay puno ng pagsisising ngayon lang niya inilabas. Naging isang anino ako sa sarili kong pamamahay. At sa panahong isa akong anino, si Sinag ang naging araw para sa mga anak ko. Binigyan niya sila ng pasensya na wala ako. Binigyan niya sila ng kalinga na ipinagkait ko. At binigyan niya sila ng pagmamahal na akala ko ay nabibili. Tumingin siya sa paligid. Kailan niyo huling narinig na tumawa ng malakas ang mga anak ko sa loob ng bahay na ito? Kailan? Walang nakasagot. Ngunit ang aking ina, patuloy ni Daklan, ang boses ay nagiging kasing talim ng yelo, ay may ibang pananaw sa kabaitan. Para sa kanya, ito ay isang banta. Kinuha niya mula sa bulsa ng kanyang coat ang mga papel na inimprenta niya. Ang termination agreement. Ito ang proteksyon na sinasabi niya, sabi ni Daklan. Itinaas ang papel para makita ng lahat. Isang kasunduan na pinapirma niya sa akin ng walang kaalam-alam. Noong araw na bumagsak si Sinag dahil sa magdamag na pag-aalaga sa anak ko. Isang kasunduan na nagsasabing, kung aalis siya dito, bawal siyang magtrabaho sa buong Villa Esmeralda sa loob ng 5 taon. At kung magdandan ang perpektong imahe ng pamilyang Montenegro ay nababasag sa harap nila. Ito ba ang pagprotekta sa pamilya, ma? Tanong ni Daklan. Ang mga mata ay nakatitig sa kanyang ina na ngayon ay namumutla. O ito ay pagtatanggol sa isang pangalang matagal nang walang laman? Tumingin siyang muli sa mga kamag-anak. Pasensya na kayo. Pero tapos na ang pagtitipon. Dahil ang bahay na ito ay hindi na isang tahanan. Isa na lang itong magandang kulungan. At simula ngayon, malaya na kami. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa buong mansyon. Tumalikod si Daklan mula sa mga naguguluhang bisita at sa nag-aapoy sa galit na mukha ng kanyang ina. Hinarap niya si Sinag. Ang babae ay nakatitig lang sa kanya, ang mga mata ay nanlalaki, puno ng hindi makapaniwalang luha. Ang bandehang pilak ay nanginginig pa rin sa kanyang mga kamay. Dahan-dahan kinuha ni Daklan ang bandeha mula sa mga kamay ni Sinag at ipinatong ito sa isang mesa. Pagkatapos hinawakan niya ang mga kamay nito. Sa harap ng lahat sa gitna ng nasirang pagtitipon, tinitigan niya ito sa mata at nagtanong, ang boses ay malumanay at puno ng pag-asa. Sinag, aalis kami. Hahanap kami ng isang tunay na tahanan. Sasama ka ba sa amin? Huminto siya saglit.
Pinaparamdam ang bigat ng susunod niyang sasabihin. Hindi bilang isang katulong, kundi bilang parte ng pamilya namin. Ang tanong ni Daklan ay nanatiling nakabitin sa ere, mas mabigat pa kaysa sa katahimikan na bumabalot sa buong Villa Esmeralda. Nakatingin ang lahat kay Sinag, naghihintay ng kanyang sagot. Siya, na laging anino, ay biglang naging sentro ng lahat. Napatingin siya sa mga kamay ni Daklan na nakahawak sa kanya, mainit at matatag. Pagkatapos ay napatingin siya sa mga mata nito. Puno ng pagsisisi, oo, ngunit puno rin ng isang bagong liwanag na hindi pa niya nakikita dati. At sa likod ni Daklan, nakita niya sina Aliw at Huni na lumabas mula sa kanilang silid, marahil ay narinig ang komosyon. Ang mga mata ng mga bata ay nakatuon din sa kanya, puno ng pag-asa. Hindi niya kailangang magsalita. Dahan-dahan, tumango si Sinag. Isang tango lang, ngunit sapat na iyon. Isang tango na sumira sa huling tanikala na nagkukulong sa kanilang lahat. Ang sumunod na mga eksena ay malabo na para kay Sinag. Ang mga bisita ay nagmamadaling umalis, na para bang ayaw madamay sa isang sunog. Ang galit na sigaw ni Doña Amara ay naging isang ingay na lang sa kanyang pandinig. Ang tanging malinaw ay ang kamay ni Daklan na hindi bumibitaw sa kanya, na ginagabayan siya paakyat ng hagdan palayo sa gulo. Mag-impake ka ng ilang gamit, sabi ni Daklan nang makarating sila sa tapat ng kwarto ni Sinag. Kunin mo lang ang pinakamahalaga, aalis tayo ngayon din. Makalipas ang isang linggo, ang malawak at malamig na mansyon ng Villa Esmeralda ay napalitan ng isang maliit at paupahang bahay sa isang tahimik na subdivision. Walang malaking hardin, walang marmol na sahig, walang mga katulong na nakalinya. Ngunit mayroon itong isang bagay na hindi kailanman nagkaroon ang Villa Esmeralda. Mayroon itong ingay. Ang ingay ng tawa ni Aliw habang sinusubukan nilang buuin ang isang estante ng libro na binili ni Daklan, na sa huli ay bumagsak din sa sahig sa gitna ng kanilang halakhakan. Ang ingay ng pagkanta ni Huni habang tinutulungan niya si Sinag na magdilig ng mga halaman sa paso sa maliit nilang balkonahe. At ang ingay ng pag-ubo ni Daklan matapos masunog ang tinapay na sinusubukan niyang i-toast para sa kanilang almusal. Mukhang kailangan ko pa ng maraming ensayo, sabi ni Daklan, kinakamot ang ulo habang nakatingin sa itim na tinapay. Napangiti si Sinag. Ayos lang yan, sir. Ang mahalaga, sinubukan nyo. Daklan na lang, sabi nito, lumingon sa kanya. Hindi mo na kailangang tawagin akong sir. Isang hapon, habang nag-aayos sila ng mga gamit sa sala, iniabot ni Daklan ang isang sobre kay Sinag. Ano po ito, Daklan? Tanong niya. Buksan mo. Sa loob, naroon ang isang dokumento, isang kontrata sa pagtatrabaho. Ngunit iba ang nakasulat dito. Nakasaad ang maayos na oras ng trabaho, may mga araw ng pahinga, SSS, PhilHealth, at isang sahod na 3 beses na mas mataas kaysa sa tinatanggap niya dati. Sa ilalim, sa halip na yaya o katulong, ang posisyon niya ay nakasulat bilang Household Manager and Child Care Partner. Ito, sabi ni Daklan, ang boses ay seryoso. Ang dapat na ibinigay ko sa'yo noon pa man. Hindi ito pabor, Sinag. Ito ay ang nararapat. Ito ay paggalang. Naramdaman ni Sinag ang pag-init ng kanyang mga mata. Sa buong buhay niya, ngayon lang siya nakaramdam na tunay siyang pinapahalagahan. Samantala, sa Villa Esmeralda ang katahimikan ay bumalik. Ngunit hindi na ito ang katahimikang gusto ni Doña Amara. Ito ay ang katahimikan ng isang puntod. Nag-alisan ang karamihan sa mga katulong. Wala nang mga tawa ng bata na gumigising sa kanya sa umaga. Wala nang ingay. Isang gabi, naupo siya sa mahabang hapagkainan,
Sa kabisera, kung saan dati nakaupo si Daklan. Ang mesa ay nakahanda para sa 3 tao, isang bagay na inutos niya dahil sa nakasanayan. Ngunit ang 2 upuan ay nanatiling walang laman. Ang mansyon ay malaki, marangya, at perpekto pa rin. Ngunit sa unang pagkakataon, naramdaman ni Doña Amara ang tunay na kahulugan ng pag-iisa. Ang kapangyarihan niya ay naroon pa, ngunit wala na siyang paghaharian. Sa maliit na bahay, ang hapunan ay magulo. Nag-agawan sa huling piraso ng manok sina Daklan at Aliw. Si Huni ay nagkwento tungkol sa kanyang bagong kaibigan sa daycare. Si Sinag ay tumatawa lang habang pinapanood silang lahat. Nakaupo sila sa sahig, sa gitna ng mga hindi pa naayos na kahon, kumakain ng pizza na inorder ni Daklan dahil sumuko na siya sa pagluluto. Ngayon po ba? Totoong pamilya na tayo? Biglang tanong ni Aliw. Ang bibig ay puno ng pagkain. Natigilan ang lahat. Nagkatinginan sina Daklan at Sinag. Ang simpleng tanong ng bata ay may bitbit na lahat ng sakit ng nakaraan at lahat ng pag-asa para sa hinaharap. Ngumiti si Daklan. Isang ngiting ngayon lang nakita ni Sinag. Isang ngiting totoo, walang halong bigat at umaabot sa kanyang mga mata. Oo, anak, sagot niya. Totoong totoo. Lumipas ang 6 na buwan. Ang dating magulong bahay na puno ng mga kahon ay isa ng tunay na tahanan. Ang bawat gamit ay nasa tamang lugar, hindi dahil sa utos ng isang mayordoma, kundi dahil sa pinagtulungang pag-aayos ng 4 na taong natututong mabuhay ng magkakasama. Ang mga umaga ay hindi na nagsisimula sa ingay ng nabasag na pinggan, kundi sa amoy ng sinangag na niluluto ni Daklan. Hindi laging perpekto, minsan ay medyo sunog, ngunit laging may kasamang tawanan. Si Sinag naman ang naghahanda ng baon ng mga bata, tinitiyak na may kasama itong maliit na sulat o isang guhit na puso. Si Daklan Montenegro ay ibang tao na. Natuto siyang umuwi bago magdilim. Natuto siyang i-off ang kanyang cellphone tuwing hapunan. Natuklasan niyang mas mahalaga pala ang pakikinig sa kwento ni Aliw tungkol sa soccer practice kaysa sa pagbabasa ng stock market report. Dumadalo na siya sa mga parent-teacher conference at ipinagmamalaki niya ang bawat star na nakukuha ni Huni sa klase. Isang hapon, naabutan niyang nag-aaral si Sinag sa harap ng laptop. Nag-enroll ito sa isang online course para sa early childhood education. Para mas maging magaling po akong child care partner, sabi nito kay Daklan ng may ngiti. Nagtimpla si Daklan ng kape at inilapag ito sa tabi niya. Magaling ka na, Sinag, sabi niya. Ang boses ay puno ng sinseridad. Kami ang natututo mula sa'yo. Isang saglit silang nagkatinginan. Isang tahimik na pag-uusap na puno ng pag-unawa, paggalang, at isang pagmamahal na dahan-dahang namumuo hindi dahil sa pangangailangan, kundi dahil sa paghanga. Hindi ito isang nag-aalab na apoy, kundi isang mainit na baga na nagbibigay init sa kanilang bagong tahanan. Si Doña Amara ay hindi na nila muling nakita. Narinig na lang nila mula sa isang pinsan na mag-isang naninirahan ang matanda sa malawak na mansyon. Paminsan-minsan ay tumatawag ito, ngunit si Aliw o si Huni ay laging may dahilan para hindi sagutin ang tawag. Ang mga sugat ay naghihilom, ngunit ang mga peklat ay nananatili bilang paalala. Isang Sabado ng hapon, habang nag-aayos sila ng maliit na hardin sa harap ng kanilang bahay, tinawag sila ni Huni mula sa loob. Daddy! Yaya Sinag! Tingnan niyo po! Pumasok sila sa sala. Sa dingding, sa lugar kung saan dapat naroon ang isang mamahaling painting, ay may isang bagong obra maestra. Isang panibagong guhit mula kay Huni. Sa pagkakataong ito, kumpleto sila. 4 na tao. Si Aliw,
na may hawak na bola, si Huni na may hawak na krayola, at sa gitna, magkatabi, si Daklan at si Sinag. Hindi na siya isang anino, at si Sinag ay hindi lang basta isang araw. Sa guhit ni Huni, pareho silang nakangiti, at sa itaas nilang lahat, isang malaking dilaw na araw ang sumisikat, ang mga sinag nito ay yumayakap sa kanilang apat. Sa ilalim ng guhit, sa sulat ng isang bata, ay may nakasulat na isang salita, pamilya. Tumingin si Daklan kay Sinag, at sa mga mata nito, nakita niya ang refleksyon ng lahat ng bagay na muntik na niyang iwaksi, pag-asa, pagmamahal, at isang tahanan na sa wakas ay muling natutong huminga. At dito po nagtatapos ang ating kwento. Ang aral na iniiwan sa atin ng buhay ni Daklan at Sinag ay isang paalala na ang tunay na kayamanan ng isang pamilya ay hindi nasusukat sa laki ng bahay o sa dami ng pera. Ito ay nasusukat sa mga sandaling magkakasama, sa pasensyang inuukol sa isa't isa, at sa kakayahang makita ang halaga ng isang tao, hindi dahil sa kung ano ang kaya niyang gawin, kundi dahil sa kung sino siya. Minsan, ang pinakamahalagang regalo na maibibigay natin sa ating mga mahal sa buhay ay hindi material na bagay, kundi ang ating mismong presensya. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at pagsama sa amin sa paglalakbay na ito. Sana po ay nasiyahan kayo at may napulot na aral. Kung mayroon po kayong mga kwento o tema na nais ninyong marinig sa susunod, huwag po kayong mag-atubiling i-comment sa ibaba. Ang inyong mga saloobin ay mahalaga sa amin. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli,